kulang pa rin talaga. Kaya 1,000 isang araw, pwede na yan. Siyempre, pag maabot ng 755, 780, hindi pa rin sapat. Dahil siyempre, lalo pag may pamilya ka, may pinaaral ka, kulang talaga. Napunta lang sa pangunahing gastusin ang kita ni Tercio bilang minimum wage earner. Kaya naman ang dagdag na 85 pesos sa kanyang arawang sahod ay itinuturing niyang benepisyo para may ekstrang panggastos. Kahit na ang totoo, malaki pa rin ang agwat nito sa talagang kinakailangan niya upang makasapat sa pang-araw-araw na gastusin. Siyempre, sa mahal ang bilihin ngayon, tapos mataas na yung mga pamasahe, diba? Siyempre, kailangan talaga na magtaas sila, increase sila kasi kulang talaga sa budget kahit sa mga sa araw-araw gastusin. Umaasa man ng labor sector, ang ilang grupo naman ng ekonomista ay humihiling na ipagpaliban muna ang implementasyon ng wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Foundation for Economic Freedom o FEF, questionable para sa kanila hindi lamang ang halaga ng dagsahod kundi pati ang proseso ng pagpapatupad nito. Sa inilabas na manifesto ng grupo, sinabi nitong malaking pangamba ang paglabas ng Wage Order No. 27 sa kabila ng pagtutol ng mga negosyante. Anila, ang hindi pagkonsidera sa panig ng mga employer na mahalagang sektor upang mabalanse ang polisiya ay posibleng magpahina sa tiwala ng publiko sa proseso at makasira sa ugnayan ng mga manggagawa at employers. Babala ng mga ito, kung hindi sususpindihin ang pagpapatupad ng dagdag sahod, magkakaroon ito ng malaking epekto sa employment, lalo na sa maliliit na negosyo. Pero para sa DOLE nilinaw nito na hindi isinantabi ng naging proseso ang panig ng mga employer sa pagbuo ng wage order para sa dagdag sahod. They have a right to say that we welcome their statements, but ang masasabi ko lang, we went through the legal process sangayon sa Republic Act 6227, consultation, butuhan talaga yan nagbubutuhan yan. So, iba't ibang rehiyon, iba't iba rin yung pangangailangan. But take note, what happened in NCR should not serve as the precedent for other regions. It will be calibrated insofar as the needs of other regions are concerned. Iba sa Cebu, iba sa Region 3, iba sa Region 4A. Dagdag pa ng kalihim, isinaalang-alang nila sa pagpapasya ang inflation, kalagayan ng ekonomiya at produktibidad ng mga manggagawa. Giit ng DOLE na mas malaki ang benepisyong makukuha ng mga manggagawa kumpara sa posibleng disruption sa ilang negosyo. Kaya tuloy ang pagpapatupad sa July 25 ng unang bugso ng wage increase sa NCR na magsisimula sa dagdag na 60 pesos bilang unang tranche. Hindi po maiiwasan yung sinabi nyo na pag nagkaroon ng inflation is not just the labor cost, ang nagdadala ng maraming factors doon. What this wage hike would provide is the immediate caution and impact on real wages and the purchasing power of the worker to provide for her family. Samantala, ayon naman sa DOLE, meron namang 75 araw mula sa implementasyon ng wage order ang mga maliliit na employer para maghain ng application for exemption. Bukod sa exemption, mayroon din anilang Adjustment Measures Program o AMP para tulungan ang maliliit na negosyo na makapag-adjust. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.